Welcome to our third tutorial in this AutoCAD Comprehensive Course series. So in this lecture video, let's discuss all the functions of the mouse, the keyboards, and we will have a little exercise na para maintindihan natin kung paano ba gumagana yung mga shortcut keys both sa keyboard saka sa mouse. So let's get started. So let's start it with clicking the new button on the left pane. And then, start na natin yung pagsisave. So, mag-save as tayo. Or since wala pa naman tayong drawing dito, pwedeng gumamit pa ng save button or Control S. Okay. So, sa Control S, hanapin lang natin yung ating folder. Then, open natin yung ating folder. So, sa inyo, meron kayong surname, first name, section, tapos CAD1. Make sure na tama yung folder organization ninyo. Tapos dito tayo sa midterm folder. Tapos ilagay natin siya dito sa week 2. Yan, sa week 2 natin siya lagay. Okay. So sa week 2, gagawan tayo ng file natin. Okay? So ang file convention natin ay ganito. Okay, so pag activity ang papagawa ko sa inyo, ang ating file name ay dapat act1. O tapos kung anong term natin siya ginawa, so this time midterm or sa iba prelim, o tapos surname, first name, tapos kung ano yung section ninyo. Tapos .dwg. So again, pagka DWG, ibig sabihin ito ay yung mismong AutoCAD drawing file ninyo. Okay? So that's why automatic naman yan, nilalagay na yan sa dulo. So ang itatype lang niyo itong mga naka all caps. Don't forget the underscore. So that's for activities. But if lecture exercises tayo, tulad ng gagawin natin ngayon, inalagay natin lec tapos 1. Okay? So pang ilan natin yung ginawa. Tapos underscore, kailan ulit ginawa, surname, first name, tapos section. Again, drawing file pa din yan. Okay? So, lecture exercises tayo. Kung title block naman yung papagawa ko sa inyo, ilalagay ninyo yung sukat dito sa umpisa. So, dito A3 yung nilagay natin. Pero kung ibang sukat such as A4 o kaya 20 by 30, yun nilalagay nyo dito sa umpisa. At tapos, TB, para ano natin na title block yon. Tapos, surname, first name, section, tapos DWG pa din, no? Ayan. Tapos, kapag logo na ipapagawa ko sa inyo, lalagyan nyo yung logo, tapos your surname, first name, section ninyo. Pagka template, lalagyan natin template underscore kung kailan siya ginawa, midterm or finals, tapos first name, tapos section. And automatic, magiging DWT file na siya kung isa-save as CAD template natin yan. At para sa major plate ninyo, ilalagay nyo kung kailan siya ginawa at MP. O, tapos surname, first name, section. So please take note of this. So for our activity today, or lecture muna, no, exercises, bagong activity. So isa-save natin to as lec1 underscore midterm underscore surname, first name, section. So let's do that. Okay, so under ng week 2, lagay daw natin all caps, tapos lec1 underscore kung ano yung surname nyo. Yan, tapos yung first name underscore section. Okay? So, again ayan, lalagay natin. O, nalimutan ko yung midterm. So, lagay natin yung midterm. Okay. So, midterm underscore surname. Okay? Tapos, 2018, save natin siya dyan dahil ito yung mas updated. Now, ang kagandahan din sa save drawing na dialog ng ng AutoCAD, pwede niyo siyang i-preview. Pero since wala pa tayong laman, wala tayong makikita dyan. Pero pwede natin gawin, i-check natin yung update sheet and view thumbnails now. Para every time na magsasave tayo, tapos off kayo ng computer, tapos binuksan niyo ulit, madali niyo makikita kung updated ba yung drawings niyo kasi nandun agad siya sa thumbnail. Okay, so okay na tayo dito. So save lang natin to. Ayan. Okay, so maging practice na natin, nagsisave tayo every 5 minutes or 10 minutes para kung mag-fatal error man si AutoCAD, maging okay tayo. Wala tayong mawawala or kung may mawala man, konti pa lang yung nagagawa. So, as promised, i-discuss natin ngayon yung
mga function ng mouse button. So, pinaka-intuitive dito yung left click, no? So, left click, ito ay para makapag-pick or point ng button or makapag-select ng object, ng command, o kaya ng menu. Okay, so yung pan-select natin, left click. Right click naman, nagbibigay ito sa atin ng multiple menu options. Okay. Pag nag-right click tayo sa drawing area, ito yung lilitaw. Yung pinaka-last na command mo, which is sa akin, ang last command ko is save, pwede mo siyang i-repeat. Ayan. So, pag kinlik ko ito, automatic mag-save siya. For example, iba yung command na ginawa ko. For example, gumawa ko ng circle. So, letter C for circle. Tapos, gumawa ko niyan. Okay. Gusto kong ulitin yung command na iyan. Pwede kong i-right click. Tapos, repeat circle. Tapos, yun, ulitin lang niya yung command. Tapos, gawa ulit ako ng circle. Ayan. So, yun yung purpose ng right click, no? Meron pa. Dito sa baba, makikita niyo recent input. So, yung last na dalawang command, pinakita niya. Okay? Pero kung meron pa kayong more than one na mga commands, pwede ninyong ilagay din dito para maging familiar kayo kung ano yung mga huli nyo ginawa or pwede nyo siyang ulitin. Meron pa tayong makikita dito sa right click menus natin, no? So, such as yung clipboard. So, sabihin, pwede ka dito mag-cut or mag-copy. Pwedeng with base point. Ayan. Pero later on ko na to ma-explain no, kung ano yung gamit ng base point na iyan. Yung isolate. Ayan. Pwede tayong mag-isolate ng object. Pwede tayong mag-hide. At kapag tapos na tayo sa pag-isolate o paghihiwalay ng mga objects, pwede nating i-end yung object isolation. So, temporary lang naman ito, no? Ayan. So, for example, gusto kong i-edit to nang hindi ko nagagalaw to. Gusto ko muna siyang i-hide. So, saselect ko muna yan. Tapos, hide object. Ayan. Pero hindi ko talaga siya dinilit. Ayan. Kasi kapag binalik ko siya using end object isolation, ayan, babalik naman siya sa dati. Diyan pa din siya. Hindi siya delete. Hiniwalay mo lang para hindi siya madamay sa i-edit mo. Okay? Tapos, nandito din yung undo sa redo. So, no need na pumunta pa dito. Pwedeng right-click na lang, tapos punta ka dito. Pero, third dito, may makikita kang shortcut keys, no? So, pagka undo, Control Z lang yan. So, for example, ayan. Control Z, Control Z, ayan. So, ina-undo niya yung mga ginawa natin. Or gusto mong ulitin yung ginawa mo, redo naman, Control Y. Control Z for undo, Control Y for redo. Check natin iba pa. May makikita tayo dito na pan, zoom, saka steering wheel. So, pag pan, pag kinlik natin yan, yung cursor natin, o crosshair, magiging pan na symbol or kamay, no? Yan. So, ang pan, kapag nag-left button tayo, ayan, nililipat natin yung space ng drawing area into another dimension. Pagka nag-right click ulit tayo, pwede tayo mag-zoom. Ayan. So, magiging magnifying glass naman siya. Ayan. So, drag up, drag down. Naka-left button ako, no? Ayan. Nag-zoom in siya. Or, 3D orbit. Ayan. So, magiging orbit naman yung kanyang logo, yung cursor natin. So, pagka kinlik ko ito, ayan. So, pwede tayo mag-orbit in 3D dimension. Okay? Pero again, be careful with this kasi kapag hindi lapat yung ating top, baka mag-mess up yung mga drawings natin, no? So, pagka okay na kayo sa pag-orbit, make sure lagi na ibabalik natin siya sa top button. Yan. Para matapos yung ating navigation, exit lang natin. Tapos, again, make sure na tayo ay naka-top. Ayan. Okay. Pero itong mga ito ay makikita din natin yung pan saka zoom sa steering wheels. So, click natin yung steering wheel. Ayan yung steering wheel. Ayan, pwede ka mag-zoom. Pag click mo yan, ayan, mag-zoom in ka. Pagka rewind, no, yung last na mga parts na ginawa mo or mga sa walkthrough yan, no. Ayan, sa pan, ayan, yung ginagawa natin kanina. And orbit, no. Ayan. Center, walk, unknown look, up or down or look. Yan. Pwede nating gamitin yan para makapag-orbit tayo. Pero,
Ginagamit lang 'to kapagka hindi reliable yung mouse ninyo or kung naka-trackpad kayo. Kasi kung meron naman kayong ginagamit na mouse, yan, meron tayong middle mouse button, 'di ba, na 'pag kinlik mo, click, ayan, magiging pan siya automatic. Okay? Or 'pag ini-scroll mo, up, nagzo-zoom siya, down, zo-zone out naman siya. Okay? So, mas mabilis gamitin kung mouse buttons ang gagamitin natin dito, no? Pero itong nasa right click natin, mga menus, ito ay another option lang kung sakaling hindi reliable yung mga mouse natin. Tapos yung orbit natin kanina, natuturo ko na to last time, na pag hinold mo yung middle mouse button, saka yung shift, ayan. So, parang nag-orbit ka na din, no? Ayan. Okay? So, pareho lang siya. Again, mas mabilis kapag ginagamit natin ito. So, be familiar na lang din dyan. Tapos, yung steering wheel, makikita din natin yan dito sa navigation tab. Ayan. Okay? So, again, these are additional option lang kung hindi reliable ang keyboard sa mouse natin. So, action recorder, ayan, pwede natin i-record yung mga actions natin kung may mga views kayo na gustong i-save para madaling i-render o madaling i-gawan ng output. Okay? Tapos sa pag-filter, pwede din, pero these are for 3D. Ayan. Sa quick select, same. Pagka meron tayong mga blocks, doon natin siya magagamit. Sa quick calculator, pag click natin yan, pwede ka agad ayan, calculator. Okay? Pero ang pinaka-command ng quick calculator is, I think, Control 8. Ayan, Control 8 nga. Okay. So, pwede ka mag-calculate dito without bring up the calculator app ng Windows natin. So, click lang natin to para mag-close. Okay. Makikita din natin dito yung count, yung find, saka options, yung OP na command, no? Ayan, nandito din siya. Ayan. Yung find kapag may gusto tayong hanapin ng mga annotations o mga elements or blocks. Okay, so maraming gamit, no? Yung right-click ng ating mouse. So, Control S tayo para mag-save yung ating lecture. Then, continue tayo. So, for example, gusto nating maging mas mabilis pa, no, sa paggamit ng ating workspace dito. So, makakatulong yung mga function keys sa ating keyboard. So, tingnan ninyo yung inyong keyboard. Kung may nakikita kayo dyan na F1, F2 hanggang F12, yan yung makakatulong sa atin. So, discuss natin isa-isa yan, no? So, yung F1, tumutukoy sa online help. So, try nga natin yon. F1. Ayan, mapupunta tayo dito sa online help. Online help. Okay? So, dito, pwede tayong mag-search ng mga videos, tutorials, no? Na maituturo sa inyo ano ba yung gamit ng certain commands. Lalo na kung naki-install sa inyo, AutoCAD architecture na version. Okay? So, online help yan. At usually, kapag may sinelect kayo na element, object, or command, tapos doon kayo nag-F1, yan, minsan, i-redirect niya kayo sa mga references na may kaugnayan doon sa command na tinatanong ninyo. No? Okay? So, ayun. Tapos, kung sakali man mga susunod na mga taon na 2028 na, 2029, usually lagi may mga bagong features yan. So, pwede niyong tingnan through F1 or online help. F2 naman, ito ang nangyayari. Lumilitaw, no, yung extended version ng ating command line. Ang tawag dito is graphics and text screen toggle. Graphics and text screen toggle. So, F2 yan. Pagka ayaw nyo na masyadong malaki na command line, F2 lang ulit. Next is the OSNAP. Pag sinabing OSNAP, ito yung tumutulong sa atin na makapag-connect or makapaglagay ng mga proper base points, no, sa mga objects natin. Para magets ninyo yung sinasabi ko. For example, meron tayong circle dito. Yan. Gusto nating maikabit yung, let's say, center ng circle na ito dito sa quadrant nito. Yan. Ngayon, para malaman natin kung magiging accurate ito, i-make sure muna natin na dito sa ating snap cursor to 2D reference points, mag-right click tayo, naka-check yung center saka quadrant. So, check na natin itong dalawa.
center saka quadrant. O bakit mahalaga yon? Titingnan natin kung ano ba yung mga nasa symbol sila, dun yung magigets para saan yung mga yan. So, center saka quadrant. Let's try it. Gamitin natin yung move command. So, M, enter. Para gumana yung center sa isang circle, itatapat mo muna yung cursor sa circle, tapos may lilitaw dito na center. Ayan. Pag di mo tinapat dyan, walang lalabas na center o snap. So, click natin to, tapos click natin sa quadrant. Ang quadrant, lumilitaw lang yan sa north, west, east, saka south. So, ang kanyang symbol ay quadrant symbol na diamond. Ayan. Okay, so magiging sakto na yan. So, click ko dito, automatic doon siya magkokopya. Okay. Eh, gusto ko, lahat ng quadrant meron circle. So, sasalik ko to. Copy naman, CO for copy. Click ko sa circle na center niya. Or pwede din sa quadrant. Tapos, ikakopy ko siya sa 4 na quadrant. So, 1, 2, and 3. Ayan. Okay. So, sakto na yung ating pagkakalagay ng circles, no? So, para ka lang nakagawa ng isang circular na table, no? Dining table. Yan. So, mamaya na lang ititrain natin yan. Another lecture na lang yon. Pero at least gets ninyo yung purpose niya. Yan. Eh, sir, paano kung walang OSNAP? Ano ba ang mangyayari? So, try natin kopyahin to. Delete ko muna isa na. Try ko siyang kopyahin. Turn off ko yung OSNAP. OSNAP is F3, di ba? F3. So, mawawala yung highlight dito. Ayan. So, sabihin naka-turn off yung OSNAP. O ngayon, try kong mag-copy ulit. Copy. Tapat ko dito. O, wala nang lumilitaw na center. Di, dahil tinatamad akong mag-OSNAP, yan, pipindutin ko na lang sa gitna. Tatansyahin ko na lang. Ayan. Tansyahin ko. Okay. Oh, itong gitna na siya ng circle. Tapos, tatansyahin ko yung quadrant niya. Ayan. O, hindi na siya magiging pantay dyan. Okay? Kasi tinansya mo lang. O, mas magagets natin to kung gagamitan natin ng line. Sige. So, L for line. So, click here. Yan. So, gawa ka lang ng isa pa. Yan. Tansyahin mo lang dito. Yan. Tapos, nakaganyan. Okay. So, sa malayo, mukha namang connected siya. Pero, pag zoom in ko, zoom in, ayun, nakikita na natin yung gap niya. All that kasi wala siyang OSNAP. Ngayon, kung gusto mo mag-snap ito or mag-connect itong dalawa nang walang any gaps, yan, turn on natin si OSNAP. Tapos, i-make sure natin naka-turn on si endpoint. Ito yung pinaka-basic sa lahat ng OSNAP, yung endpoint. No? Okay. So, select natin to. Tapos, M. Tapos, select mo yung, yung green na OSNAP. Ito yung endpoint OSNAP. Tapos, click natin dyan. Okay. How about naman kung gusto kong kopyahin to, circle, or sorry, yung line doon sa middle nitong line na ito. So, i-make sure naman natin naka-turn on si midpoint. Yan, midpoint. So, M natin, tapos, move natin to into the middle. So, ayan. Kailangan makikita niyo yung midpoint na OSNAP or triangle. Ayan. Pag lumitaw na yung triangle, magagamit natin yung middle of this line. Okay? So, ito, i-delete ko lang ito kasi mali ito, di ba? Balik lang natin siya sa dati. Select natin yung gitna, tapos yung quadrant niya. Yan. So, yun ang purpose ng OSNAP. Marami pa mga OSNAP na mga options dito, such as geometric, node, quadrant, intersection, extension, and others. Discuss natin isa-isa. Tapos, i-check natin, no? Ayan, para maging familiar tayo at magamit natin yung mismong OSNAP na yun. So, check natin si geometric center. Ito naman ay magagamit kapag polygonal yung object o kaya specific polygon shape siya. For example, gawa tayo ng polygon shape, no? POL for polygon. Gawa tayo ng triangle. So, number 3. Tapos, specify center of polygon daw. So, kahit saan dito. Sample lang naman. Yan.
Tapos, tinatanong niya kung inscribe or circumscribe. Later natin i-discuss yan. For this topic, inscribe lang muna. Inscribe. Ayan. Okay, so gawa lang kayo ng ganyan. Tapos, another polygon. Gusto ko naman siya ay 6. So, hexagon. So, center again of polygon. Tapat ko lang dito. Ayan, napansin nyo? Tinapat ko dito sa triangle natin kanina. Lumitaw yung geometric center na OSNAP. So, let's select this. Tapos, inscribe again. So, I for inscribe or enter lang. Ayan. Tapos, tansyahin na lang muna ninyo for the meantime. Okay. So, yan, di ba? So, ang dali niyang igitna. Nagagamit natin yung geometric shape niya para makagawa ng geometric center using OSNAP. Yan. So, gagana lang yan kung naka-check ito. Yan. Sa nodes naman, gumagana ito kapag sa mga circles. Okay, so kung naka-check yan, sa circles yan. Pagka sa quadrant, yung kaninang na-discuss natin, intersection naman kapag ka any intersection, may lumalabas na ganitong symbol. Yan. So, pwede mo siyang ilagay. Okay? Or minsan, apparent intersection lumilitaw, nagiging X naman yon. Okay. Tangent for circle din. Perpendicular, yan. Nagagamit natin to kung perpendicular yung dalawang object. So, for example, turn on natin to. Meron tayong line na ilalagay ulit. Yan, straight natin yan. Okay, tapos move natin. M. Click natin yung endpoint. Yan. Napansin nyo, tinapat ko sa line, tinuturo niya agad saan yung perpendicular niya. Pag sabi perpendicular, ano yung 90 degree na connection niya doon sa object na tinatapat natin. Ayan na. Yun yung intersection niya or yung perpendicular na OSNAP niya. So, pwede natin select yan kasi naka-perpendicular na siya. Okay? So, kung gusto niyo maging straight lang yung kanyang connection, perpendicular ang gagamitin natin. Okay? So, sa tangent naman, yung nabagi ko kanina sa circle to, sa nearest naman, pag naka-on yan, lahat ng mga parts ng isang line or ng circle or ng curve, ayan, pwede niyang lagyan ng OSNAP. Mag-i-snap siya doon. Okay? So, kung naka-open ito lagi, lahat ng parts ng isang line ay pwedeng lagyan ng, ayun, nearest, ibig sabihin yan. Lahat yan, mag-i-snap siya. Ayan. So, turn on my nearest. Kung gusto mong mai-connect siya, basta-basta na lang sa kahit anong parts ng isang line or ng isang polygon. Nearest yan. Okay? Parallel naman, gagana ito kapag kapantay niya, parallel siya sa isang side. Okay? Pero usually, ito yung mga check ko, yan yung mga magagamit ninyo, no? Yan. All throughout sa inyong pagda-drafting. Ayan. So, turn on nyo lang yung ilan kapag kailangan nyo talaga sila. Okay? So, again, pampabilis to ng trabaho. Pero, baka maisip niyo, pwede bang naka-turn off to tapos magagamit ko pa din siya? So, try natin. For example, turn off ko si midpoint. Yan. So, kanina pinakita ko pag naka-turn off yan, hindi siya magagamit, no? Pero, may workaround tayo sa part na yan. For example, gusto kong ilipat itong line na ito sa middle point nito ng bagong line natin. So, o imbis na move, copy ko na lang. So, select muna yung object, tapos copy, CO. Tapos, select ko yung endpoint. Ayan. So, since nakapatay yung midpoint, hindi natin siya ma-locate. Hindi ko na mabuksan dito. Hindi, gagawin ko na lang, tatype natin, MID. Mid. Ayon. So, pag nag-type ka ng MID, ang magiging OSNAP niya, iisa na lang. MID lang. Ayun, pag tinapat ko dito, may midpoint din na lumilitaw. Since ito yung hinahanap ko, yan, masaselect natin siya dyan. Or, baka gusto natin gamitin si perpendicular. So, gawa na naman ako ng panibagong line. Okay, tapos, select ko yan, tapos move. Yan. Select ko yung endpoint, tapos,
Perpendicular yan. Ayun. So, pag tinatapat ko dito sa kabilang line, hindi siya tumatanggap ng any O-snap except sa perpendicular, yung nakatapat sa kanya. Kasi nga, yun yung tinype natin na O-snap. So, select ko na dito. Yan, naka-perpendicular na siya. So, ano napansin nyo? Yung command natin for perpendicular, midpoint, and others, nakadepende sa first three words or first three letters rather ng mga O-snap natin. So, sa endpoint, END, ay tatype ninyo. Sa midpoint, MID, center, CEN, geometric center, GEO, yan. So on and so forth. So, kung familiar kayo sa mga pangalan na yun, madaling tandaan, no? Yung commands for those O-snaps. Okay? Isa pa palang hindi ko napakita kanina, extension. Maganda yung extension kasi hindi mo na kailangang magtansya or magdagdag ng mga elements para ma-extend mo yung isang bagay. So, explain natin yan in this line. So, for example, gusto kong maglagay ng line na extension dito. So, L muna ako. L for line. And actually, itong line na yan, yung kulay green na hidden line, extension na yan, snap. Okay. Pero, para mag-expand ninyo, try natin gumawa na ng ganyan. Tapos, select M. Ayan. Tapos, move natin. Ayan. Pag tinapat ninyo dito sa dulo nito, hindi mo muna yung left click, tapos i-extend mo na ng ganyan, lumilitaw agad na naka-extension O-snap siya. Okay? And kung gusto mo siyang tumapat pa sa another line, for example, ayun, yung katapat niya yung edge ng hexagon natin sa taas, pwede natin gawin yun. Ayun. Ayan. So, dalawa yung nagiging green na hidden line. That is the extension O-snap. Tapos pag may lumabas na X, ibig sabihin, pantay na pantay siya sa dalawang intersection na yon. Click na natin yan. Ayan. So, pantay siya dito, pantay siya dito sa may line na yan. So, mahalaga din, may naka-open yung ating extension line. So, yun yung gamit ng O-snap. So, para i-turn on yung O-snap, F3. Para i-turn off, F3 ulit. Yan. So, titingnan nyo lang itong nasa command line natin, kung ikaw ay naka-on or naka-off. Or, pwede nyo tingnan din to, kung naka-blue or hindi. F4, para naman yan sa 3D O-snap. Ayan, 3D O-snap. Pero since wala naman tayong 3D pa, pwedeng naka-turn off din yan. Ayan, F4 lang din. F5 naman, para naman yan sa isoplanes. No? So, top, isoplane top, isoplane right, left, tapos top ulit. Ayan. So, magagamit natin to kapag may isometric na. F5 yon. F6 naman, dynamic UCS on. Pag sabing dynamic UCS, itong UCS na nakikita natin dito, stationary siya ngayon. Pero pag naging dynamic UCS na siya, ang mangyayari, yan, susunod na siya sa inyong drawing area. Yan. Sumusunod siya. Yan. Okay? Pero pagka naka-turn off yung dynamic UCS, yan, naka-off siya, yan, nandito lang siya lagi sa origin natin, yung 0, 0. Yan. Okay, so turn off dynamic UCS, nandito lang siya sa origin. Pero pag naka-turn on, kahit nasaan man tayo dito sa drawing area natin, lagi siyang nandito. Yan. Okay, so F6, dynamic UCS on or off. F7, turn on, turn off ng grid. F7, turn on, turn off ng grid. Ang grids natin ay makikita din dito sa annotation tabs. Ito yun na. Yan. So, since naka-turn off tayo, hindi siya naka-blue. Pero pag naka-turn on, naka-blue siya. Now, para pareho tayo ng grids, right-click natin to. Tapos, select grid settings. Ayan. So, yung ating shortcut key ng grid, nakalagay din dito, F7. Okay?
Tapos, pwede natin siyang palitan dito sa grid spacing. Okay, so sa grid spacing, ngayon 3,000 nakalagay, so masyadong malaki yan. So gusto ko yung X niya or the horizontal one is around, sabihin natin 100. Ayan. So 100. Kasi millimeter tayo ngayon, 'di ba, sa units natin. So 100 millimeter yung kada isa. Dito 100 din. Ayan. Okay. Tapos major line I think every 50. Lagay natin. Every 50. So grid X 100, grid Y 100. Okay? So kung tayo ay nasa 100 millimeter, pag nakaabot ka ng 1,000 millimeter, 1 meter na yon. Okay, so para maging madali sa atin yung pag-i-spacing ng mga dimensions natin. Tapos every 50 para every around 50 millimeter, ayan, nagagawan pa natin siya ng dimension. Tapos, ang kagandahan kasi ng 50 millimeter, alam mo agad na 2 inches siya. Ayan, 2 inches. Pag 100, 4 inches. So on and so forth. Ayan. So, okay muna natin ito. Tapos, makikita natin yung pagbabago dito sa, ayan, sa grids natin. Now, be careful lang din, no, sa paggamit ng grids kasi minsan, akala natin sukat na yan. Baka pag zoom in mo, ayun, no, nakikita nyo mas malilit pa pala yung mga grids natin. Ayan. Okay. So, ito yung mas reliable. Okay. So, bisibihin yung ginawa natin kanina ng mga circles, malalaki na yan. So, kada grid is, ilan to? 100, di ba? Tapos nilagay natin 50. Ayan. So, 5,000 na to, no? 5,000 units na ito. Ayan. So, 5 meters. Ayan. Ngayon, kung gusto nating paliitin pa, pwede naman. So, for example, balikan natin yung grid. Ayan. So, 50, imbis na 50 yan, gawin nating 10. Ayan. 10, okay. Ayan. So, kada nakikita nating malalaking grids, ito ay 10 by 10 or 1,000 millimeter by 1,000 millimeter or mas maintindihan ninyo, 1 meter by 1 meter yan. Okay? Tama ba yung iniisip natin na 1 meter by 1 meter yan? Try natin mamaya kapag nasa snap na tayo. So, F7 again, that is grid on, green off. Yan. F7. F8, ito naman ay ortho on or ortho off. Yung tinatawag natin na orthographic na. So, mag-L tayo line muna tayo na para magamit natin yung ortho. Yan. Click any point. Ayan. So, ngayon, wala tayong ortho na ino-on or off. So, pwede natin siyang i-click anywhere, any direction we want. But, pag nag-F8 na tayo, ortho on, ayan, nag-i-stay lang siya along x-axis or along y-axis only. Okay, so itong mga to ay malaking tulong kung gusto nating straight yung gagawin natin ng mga object. So, click, 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 ayan, click, tapos click natin. Ayan. Or, pwede din, PL, ayan, polyline, tapos click natin dito. For example, ayan, gusto natin 1,000 by 1,000 by 1,000 tapos by 1,000. Enter. Ayan. So, sakto lahat yan, 1,000. So, naging straight siya kasi ginamitan natin ng ortho na on or ortho off. Ayan. Pero kung ayaw ninyo ng straight, kailangan nyo siyang gawan ng angle or ng curve. Okay, so gamitan natin ng ortho off. F8 pa din yan. How about naman sa F9? Ang F9 ay snap on or off. So, para saan yung snap? Para magets natin para saan yung snap, right-click muna natin itong snap button dito sa status bar or sa annotation layout tab. Pwede natin siyang i-right-click, then snap settings.
So, kapareho lang siya ng drafting settings ng grid kanina. So, kanina yung grid spacing ginawa nating 100. Pero dito sa snap spacing, ang nakalagay is 1. Okay? So, ang problem dito, kapag 1 ito, tapos ito 100, hindi natin kita yung snapping ng lines or polygons doon sa grids natin. Okay, so ipareho natin yung grid spacing saka yung snap spacing. So, gawin natin tong yung X 100 at same din sa Y. So, automatic sila nagbabago ng number dito kasi naka-equal yung X and Y spacing. Pero kung naka-uncheck to, isa lang yung nagbabago. Okay, so all good sa tayo dito sa dalawa. Okay na natin to. Tapos, testingin natin. So, kanina napakita natin na itong mga lines na ito, isang box is 100 by 100. Okay, tapos ito ay 10 na spacing bago yung main na grid block niya. Pagka gumawa tayo ng line, L, for line, at naka-on yung ating snap, on siya, papansin niyo yung cursor natin, pumapantay lang siya dito sa per 100. Kasi nga, yun yung nilagay natin na snap spacing. So, ano ang kagandahan nito? So, for example, ang pinagawa sa inyo, gawa daw kayo ng 1,000 by 1,000 na square. So, kung naka-snap kayo, madali ang gumawa kasi click lang dito hanggang sa makasampu ka, ayun, 1,000, lumilitaw agad yung dimension. Tapos, select mo lang dito, select mo dito, select mo dito. Tapos, enter para matapos yung command. Makakabuo ka na agad ng isang square na 1,000 by 1,000. Gagana din yan kung ikaw ay gagawa naman ng diagonal. So, PL naman tayo para polyline naman. So, PL, naka-on pa din yung snap. Yan. Bawa, ang pinapagawa sa inyo ay 300 by 300. Yan. Na triangle, right triangle. So, straight ka muna dito. Tapos, pwedeng i-diagonal mo dito. Ayan. Automatic yan. 3 blocks ang ginawa niya. Tapos, i-close natin dito. Tapos, enter para matapos yung command. Okay, so useful si snap pagka gusto nating precise yung ating drawings based on the grids on our drawing area. Okay? Pero kung naka-snap off yan, malaya kang pumindot kahit na nasa gitna siya ng iyong mga grids. Okay? So, yun yung purpose ng snap. So, F9 for snap. So, yung F10 naman para saan na yun? So, F10 is polar tracking on or off. Polar tracking. So, ang polar tracking, F10 or pwede nating iselect dito. Kung naka-check ito, gumagana na yung polar snap. So, sa AutoCAD, kapag sinabing polar, tumutukoy yan sa mga angles. Okay? So, kung naka-on ang polar tracking, pag gagawa tayo ng any elements such as lines or polygons, pwede nating kunin yung specific na angle na kailangan natin. Mag-i-snap na siya doon. So, for example, yan, L tayo, tapos select tayo anywhere. Yan, napapansin nyo, pag nandito sa 90 degree, may nagla-line na kulay green. Yun yung polar tracking na tinatawag. Tapos, kapag nag-angle tayo, for example, ayan, ayan, may nagi-green dito. Ibig sabihin ito ay naka-angle ng 60. Kung nakikita ninyo sa dynamic input ko. Yan, 60 degree yan. Adjust ko pa ng konti, pupunta siya sa 45 degree. Off ko lang yung magnifying. Ayan. So, ito yung 45 degree. Buksan ko ulit magnifying. Ayan. Tapos, ito yung 30 degree. Ito yung 0. Ito yung, ayan, sa 300 degree or 30 degree again. Ayan. Nandito na yung 90, so on and so forth. So, yun yung purpose ng polar tracking. Okay, tapos pwede din natin i-adjust kung ano yung gusto ninyong tracking na angular sa kanya. Okay? So, pwede natin lagyan ng distance to, i-edit natin dyan. Pero for me, for now, 0 lang muna yan. Kasi ang kailangan natin usually ay yung mga cardinal points, no? Yan, 0, 45, 90, 135, 180, so on and so forth.
Kapag F11 naman, ito naman yung object snap tracking. F11, object trap or snap tracking. So, pag naka-on yan, on natin, mag-activate yung O-snap tracking. So, ibig sabihin, ka-tandem nito yung F3 kanina. Ayan. So, paano gagana yan? So, for example, gusto kong gumawa ng line na naka-parallel dito. Kung hindi tayo aware pa sa object snap tracking, ang gagawin natin ay ganito. So, for example, L, select ko dito. Tapos, for example, gusto kong distance niya is 300. Tapos, gagawa ulit ako dito ng 300 ulit. Ayan. Tapos, select ko to. Tapos, di-delete ko. Ayan. So, nakagawa ko ng parallel na line dito. Kaso, may mga extra steps pa ako. So, para maiwasan yung mga extra step na iyon, meron na tayong object snap tracking. So, kung naka-on yung F11 natin, yan, geto gagana yan. So, mag-L ulit tayo. Imbis na i-click natin dito ng left, mag-hover lang tayo. Okay? So, hover lang natin. Ibig sabihin ng hover, itatapat yung mouse. Tapos, ibabalo lang yung mouse nang walang kiniklik. Ayan. So, may lilitaw na X, tapos may green na hidden line. So, ito yung tinatawag natin na tracking. Object snap tracking. So, pwede tayong mag-type ng number. For example, 300. Enter. Ayan. So, nilagay niya agad yung distance na kailangan natin without putting a line. Tapos, doon na tayo gagawa ng actual na line. So, sabi ni command line, specify next point. So, tapat lang natin dito. Again, nakita niyo may X na naman. So, sabihin, tumatapat siya dito sa point na ito. Ayan. So, yun yung purpose ng object tracking. Okay, so, type natin 300, enter. Just enter agad para matapos yung command. Ayan. So, walang extra step, diba? Tinatapat mo lang doon, tapos nakakagawa ka na ng parallel line. So, gagana din yun kung sakaling may mga iba ka pang magagustong itapat. For example, gusto ko pantay sa tatlong points na ito yung gagawin kong line. So, let's try. So, L for line. Tapat ko muna dito. Tapat ko muna dito. Tapos, tapat ko muna dito. Ayan. 'Di ba? So, nagkakaroon siya ng, ayan, intersection. Ayan. So, yung intersection ng tatlong iyon, ito yan. Tapos, pwede ko nang gawan ng specific na distance. For example, 300 ulit. Ayan na siya. No extra steps na. Ayan. Yun ang purpose ng object tracking. So, para magamit natin si object snap tracking, F11, kailangan naka-on din yung F3. Otherwise, hindi siya gagana. Tandem yung dalawang iyon. And lastly, F12. Yan. Ang purpose naman ng F12 is turning on or off ng dynamic input. Dynamic input. So, try natin ulit. Command natin is L. Tapos, click lang anywhere. Papansin niyo may dynamic input na tayo dito. Pagka turn off ko to, F12, hindi lumilitaw kung ano yung distance ng line natin na ito. Bubuksan ko ulit F12. Magbubukas din yung magnifying glass ko. Ayan may lumilitaw na dynamic input or yung dimension. So, kahit hindi mo pa tina-type, natatansya mo na yung number sa kailangan mo. So, minsan, kapag naka-dynamic input ka na, tulad yan, for example, kailangan mo ng talaga is 100. No need na mag-type ng 100. Click mo na lang yan. 100 din naman yun. Click ulit dito, 100. Click, tapos click dito. Enter. Diba? So, nakagawa ka ng perfect na 100 squares. Yan. Kasi naka-turn on yung dynamic input. Okay? So, i-turn on lang natin yan para naka-updated tayo sa ginagawa nating mga elements. So, please take note of those function keys. Malaking tulong yan para mas mapabilis yung ating trabaho sa AutoCAD. So, let's test the function keys using the line command. So, gawa tayong exercise. So, gusto ko yung line natin wala dito sa mga dinrawing natin. No? Ilalagay natin siya doon sa origin na command para sa zoom. So, pag dinouble click ninyo yung middle mouse button, double click, middle mouse button, yan, mag-zoom extents lahat ng drawings natin. Yan, zoom extents.
So, yung zoom extents na yun, ibig sabihin, kung hanggang saan yung lahat ng dinrawing mo, doon siya mag-fit yung buong drawing area natin. Ulitin natin, middle mouse button, twice mo siyang i-click. Then, tulad ng tinuro natin ng nakaraan, pag sabing origin, yun yung 0 ng x-axis, saka yung 0 ng y-axis. So, pwede natin yung gamitin dito sa status bar. Nakikita natin yung itong mga drawing coordinates numbers nito. Ito yung x, ito yung y, ito yung z. Yan. Kung saan nakatapat yung ating cursor, doon natin makikita yung ating number. So, palapit na palapit tayo sa 0. So, ibig sabihin, kung nasaan yung UCS, nandoon yung ating origin. So, paano natin dyan ilalagay yung ating line? So, type L nga tayo for line, enter. Yan. Tinatanong tayo ni command line, sabi, specify first point. Siyempre, pag sabing line, it is composed of 2 points. So, yung first point, tinatanong sa atin lalagay yan. So, itatype natin 0, 0. Enter. Ayan. So, napansin nyo, yung first point natin, napunta doon sa pagitan ng x saka y axis kasi nandyan yung ating origin. Now, gusto kong mag-drawing dito na something like this. Gawin natin, itapat natin dito sa x axis. Tapos, type natin 500. 500. Tapos, tapat natin pataas. Ayan. So, nag-i-snap ito class kapag naka-open yung F12 tulad ng diniscuss natin kanina. So, type natin ulit 500. Tapos, dito naman, type natin 700. Ayan. Tapos, pwede natin i-click natin dito kung gusto natin matapos na. Or, pinakamabilis, type natin yung close or i-click nyo tong close dito. So, pwedeng kahit alin dyan. Pero again, pinapractice ko kayo na masanay sa mga short key commands. So, letter C, enter. So, tapos natin yung paggawa nitong parang yung track ng mga Jawas no, sa Star Wars. Okay, so ano yung gagawin nating exercise dito? Ayan. Kasi ituturo ko naman sa inyo yung paggamit ng lasso. Ayan. Or yung mga selection methods natin. So, first type of selection is using the pick box. So, itong pick box, ito yung nasa gitna ng cursor natin. So, pag tinapat natin dito, nag-highlight yung pwede mong iselect, such as this line. So, pag click natin, left click, nasa-select na natin siya. Now, para maturo ko sa inyo yung selection methods, gagawa muna tayo ng another form na tulad nito. So, gusto ko mag-start naman tayo dito sa 100 over 100 o yung first block ng grid natin dito. So, type natin L, enter, tapos 100, 100, enter. Ayan. So, kung makikita ninyo, F12 lang ako saglit. Ayan. Makikita ninyo dito, ayan, nandito na tayo sa first block. Ayan. Okay, tapos gusto ko nasa 300 tayo. So, kung sa inyo, meron kayong naka-open again yung OSNAP ninyo, F3, saka yung F11 ninyo, yung object tracking. Ayan. Automatic, pwede nang mag-snap dito yung 300. So, click ko lang dito, left click. Pero pag wala, i-type na lang ninyo 300. Okay. So, nandito, may 300 again dito. So, pwede niyo siyang gamitin or type niyo yung 300. Any ulit of that. So, click ko na lang dito, left click, dahil meron naman na. Tapos, mag-click ako dito ng 400. Yan, 400. Tapos, pwedeng iselect ko dito or, tulad ng sabi natin kanina, pwede nating click yung close or i-type yung letter C. Yan. Okay, so meron tayong object dito sa loob. Now, meron tayong dalawang use ng ating mouse button for selection. Okay? So, kanina kasi, tinuturo ko, isa-isa lang, pick box lang yon. Ngayon naman, gagamitin natin yung tinatawag na window selection. So, window selection is left to right. Left to right ang window selection. So, ang kulay niya, kulay blue. So, one click, then another click. Yan yung tinatawag na window selection. Again, ang kulay niya, kulay blue. Ano use nito? Meron tayong first
form outside, saka meron tayo second shape inside. For example, gusto ko na ma-select yung shape sa loob nang hindi nasa-select itong labas. Pero hindi ko siya maiiwasang ma-select. So, paano yon? So, tiyanin yung mangyayari. So, mag-left click ako dito. Left click. Ayan. So, nasa-select ko pa din yung nasa labas, pero nag-highlight yung loob lang. Mag-left click na ako dito sa part na to. Ayan. Nasa-select ko lang yung loob. So, kaya tinawag siyang window selection kasi parang bintana talaga. Okay? Hindi mo nasa-select yung pinaka-frame ng bintana. Wika nga, nasa-select mo lang yung nasa loob ng bintana. So, ganun din dito. Okay? So, window selection, ang nasa-select mo lang yung nasa loob mismo ng box. Pero hindi niya isa-select yung nasa perimeter ng box natin. Okay, so that is window selection. So, pagka gagamitin mo siya, kung meron ka lang specific na isa-select sa loob without affecting the outside. Escape ako para mawala yung selection. How about naman yung sa right side? Ang tawag naman natin doon is cross selection. Ito yung kulay niya, kulay green. So, one click, tapos another click sa kabila, yun yung tinatawag natin na cross selection. Okay. So, ano naman meron sa cross selection? Gayahin natin yung ginawa natin dito sa window selection kanina. Okay. Pero kasi ito ay right to left lagi, no? So, mag-start ako sa right. Tiyan yung mangyayari. One click. Tapos, hanggang dito lang sa, konting labas lang. Left click. Kanina, pag ganun ginawa natin, hindi masaselect itong labas, itong loob lang. Pero si cross selection, kung anong tamaan ng kulay green ng box, maseselect niya. Basta tamaan ng kulay green ng box, maseselect. Cross selection. Pero sa window selection, kahit tamaan yung nasa labas, pero hindi naman siya fully nase-select, ayan, hindi siya isasama ng window selection. Okay, so yun yung dalawang method natin, no, for selecting our objects, no. Ayan. Okay? So pagka gusto mong isa-isa lang, pick box ka lang. Yan. Pero kung gusto mong maramihan, gagamitin mo either si direct or si cross selection, ayan, or si window, ayan, gamitin natin. Now, puro box lang ba yung window saka cross selection? Ayan, hindi na. For example, may specific ka lang talaga tapos medyo curvy or marami ng elements doon sa ating isa-select. So, pwede nyo gawin. Kanina kasi one click lang tapos one click, di ba? Ngayon, gawin natin, hold nyo yung left mouse button, hold. Ayan. Ito na mangyayari dyan. Magkakaroon na siya ng lasso. Ayan. Okay? So, naiiwasan mo na yung gusto mong iwasan talaga. No? Kasi nakalaso na siya. Pwede mo siyang i-curve. Same dito sa cross selection. Pero, principle is the same. Kung outside siya ng perimeter, yan, hindi siya isa-select kapag ka window selection. Pero pagka cross selection, basta tamaan ng kulay green, kahit nakalaso yan, maseselect pa din siya. Okay? So, yun yung mga paraan using cross and window selection. Yan. Paano kung ulit ako zoom extent, ano ulit yung zoom extent? Ayan. Double middle mouse button. Ayan. O, diba? Layo na natin dito, diba? For example, gusto ko lahat itong drawing na to, masaselect ko. O, anong gagawin natin? Pwede natin gawin, Control A. Ayan. Select na lahat. Move ko lang muna dito sa gilid, itong nauna nating ginawang mga shapes. Then, focus tayo sa isang malinis na origin. Didiscuss ko ngayon yung AutoCAD coordinate system. So, meron tayong i-discuss na tatlong coordinate system. First is the absolute coordinate. So, pag sabing coordinate kasi sa AutoCAD, kapareho lang to ng Cartesian coordinate plane na tinuro sa atin ng high school. So, ito yung x-axis, ito yung y-axis. Pag nasa right, ito yung positive. Pag nasa left, ito yung negative. Pag nasa top, ito yung positive. Sa bottom, ito yung negative. At lumilitaw lahat yan dito sa ating status bar. Okay? So, pag gagamitin natin yung absolute coordinate, gagamitin natin mismo yung numbers ng x, y, at kung tayo ay may 3D, pati yung z.
So, since tayo ay 2D lang, x and y lang tayo. So, para ma-demonstrate kung paano gumagana yung absolute coordinate, gamitin natin yung isa sa pinakasimpleng command sa AutoCAD, which is line or letter L. So, L for line, enter. So, for example, gusto natin mag-start sa origin. Again, ang ilalagay natin is 0, 0, tapos enter. Ayan. So, mapag-start tayo dyan. Now, using absolute coordinate, yan, itatype natin yung specific na coordinate na next point natin kasi tinatanong tayo ni command line, ano ba yung next point daw natin para makabuo tayo ng line. For example, gusto natin mapunta dito sa next 5 grid blocks na ito. Okay? So, ang magiging reading natin for coordinate dito is dito sa x-axis tayo ay gumalaw ng 500 kasi 'di ba naalala natin, yung isang grid is 100 by 100. So, itong 5 blocks is 500. So, for example, gusto kong lumipat dito ng 500 nang hindi umaangat along y-axis. So, ang isusulat natin na coordinate is 500, 0. Enter. Yan. Tapos, enter ulit para matapos yung line command. So, ito yung 0, ito yung 500. Tapos, dahil hindi tayo umangat ng kahit ano sa y-axis, 0 lang ang nilagay natin. 500, 0. Okay? So, gawin natin to into a shape. For example, L for line ulit tayo. For example, gusto kong mag-start 200 away from origin. So, mangyayari na sa atin dito, ang itatype natin sa first point is 200, 200. Enter. Yan. So, di ba? Dalawang block away na punta tayo dito. Okay. For example, gusto nating mapunta ng 500 units, no, or 5 blocks away from our starting point. Yan. Kung absolute coordinate ang gagamitin natin, bibilangin niya pa rin yan from your origin. Kasi nga absolute. So, ibig sabihin, kung 5 blocks away from our 200 by 200 na starting point, so yung 200 plus 500, 700 ang ilalagay natin. Sige, try nga natin yon. So, 700, ilan yung tinaas niya from this x-axis? So, dalawang block, which is 200. So, 200. Enter. Ayan. So, nakagawa tayo ng 500 units from our starting point. Pero, tinype natin, lakihan natin, tinype natin dito is 700, 200. Bakit ulit 700? Kasi, yung 500 na intended natin ni units, dinagdag natin yung distance niya from our origin. Kaya, 200 plus 700, 200 plus 500 is 700. Bakit naman 200 ang nilagay natin sa y-axis? Kasi, yun ang distance niya from our 0. No? So, y-axis is upward, kasi positive nga siya, 200. That's why, dito natin siya nailagay. So, 700, 200. Now, let's continue plotting upward. So, paano naman natin ilalagay yung coordinate niya? So, using the same principle kanina, bibilangin nyo muna ilan yung x-axis units natin. So, 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7. So, since dito tayo sa 7, gusto natin siya ipantay dito, 700 muna itatype natin. So, gawin natin yon 700, ilan yung y-axis naman niya. So, for example, gusto ko kasi siya mailagay dito sa pang 4th na block. Yan, 4th na block. So, 4 blocks plus 2. So, 600 units ang lalagay natin. So, 600. So, 700, 600. Enter. Ayan, dito na siya mapupunta. Paano naman kung papunta tayo dito sa left side? Okay. So, ang principle again, titinan nyo muna, ilan ba yung blocks natin from the origin? So, kung magbibilang tayo ng 4 blocks here, so, sabihin, from the origin, 3 yung blocks na nilakbay niya from our x-axis. So, try natin yan. 300,
ilan daw yung blocks from this x-axis paangat ng y-axis para maging kapantay nitong line natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 600. So, 300, 600, enter. Mapupunta tayo dito. Yan. Paano ko naman gagawin tong 45 degree? Yan. So, bibilangin natin yung, magbabawas tayo isang block lang, no? Yan. So, kanina, binilang natin siya ng 2. Yan. Kasi nandito sa pa-number 2 yung block natin na ito. Yan. Yung sinusundan ng green. Okay, so type natin 200, yan. Since isang block lang yung binawas natin, kanina 6 yan, magiging 500 na siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, type natin 500, enter. Yan. O, pwede naman natin itong i-close dito, pero gusto ko munang pahirapan ng sarili ko. So, ilagay natin muna dito, no? 1, 2, dalawang block, 200, tapos, dalawang block ulit kasi sa second block naman siya mapupunta. So, 200, 200, enter. Tapos, para matapos ang any command sa AutoCAD, enter lang ulit. Yan. So, nakagawa na tayo ng isang SIM card. This is based on absolute coordinates. Pero, magagamit lang ninyo yung absolute coordinate kung exactly or accurately alam ninyo yung bawat coordinates na ito. Yan. Kung alam ninyo yung bawat coordinates. Pero kung hindi natin alam yung coordinate, hindi natin gagamitin yung absolute coordinate. Sir, saan magagamit ito? Magagamit natin ito kapag magpa-plot na tayo ng TCT o yung title natin, no, for our lot plan or property line. Later on sa mga lecture natin yan. Pero again, that is absolute coordinate. Second technique is the relative Cartesian coordinate. So here sa relative Cartesian coordinate, kung saan yung last na natapos yung drawing ninyo, doon siya magi-start ng kanyang next or ng kanyang starting point. So in this case, natapos natin yung last point around here. So tingnan nyo mangyayari kapag nag-origin ako. L, command, tapos pagka gusto natin ng relative Cartesian coordinate, gagamit tayo ng @ sign or shift 2. Shift 2. So, shift 2, makikita natin dyan, nagkaroon na tayo ng @ sign. O, tapos, ilagay ninyo yung 0, 0. O, tingnan nyo kung saan mapupunta yung ating starting point. Ayan. So, nandito na siya. Supposedly, di ba, kapag ka-absolute coordinate tayo, dito dapat sa UCS natin o sa pagitan ng X and Y na origin. Pero gumamit tayo ng @ sign kasi relative Cartesian coordinate siya, ini-start niya kung saan ka nag-umpisa. O, tapos from that, pwede ka nang gumamit ulit ng mga coordinate natin. For example, kung gusto mong pababa siya, diyan siya magbabase. For example, at ilan yung bilang niya dito? So, 0, 0, ilan yung binaba niya? Negative 300. Enter. Ayan. O, diba? So, nagbago ngayon yung orientation natin. Yan. Dati, dito natin laging iniisip kung ilan yung bibilangin natin na units. Ngayon, dito ka na ngayon magbabase. Ayan. So, again, 0 kasi hindi ka naman gumalaw dito sa axis na ito, no? Ayan. Hindi tayo gumalaw dito sa axis na ito. Ang gumalaw tayo dito sa y-axis. So, 0, 300. Now, gusto natin siyang ilagay dito ng 5 units or 500 units. So, at 500, 0. O, kasi hindi tayo gagalaw dito sa ating y-axis. So, enter natin yan. Napunta na tayo dito. Tapos gusto natin siya papuntay dito sa taas. 300 units yan. So, at again, yan, hindi tayo gagalaw ng x. So, that is 0. Gagalaw tayo sa y, 300. Enter. At na-connect na natin siya dito. Okay na ako sa itsura niya. Enter ko lang ulit para matapos yung command. At least magagets ninyo yung pagkakaiba ng absolute sa kanyang relative Cartesian coordinate. Last method using coordinate is the relative polar coordinate.
So, pag nakikita niyo yung term na polar, tumutukoy ito sa paglalagay ng anything na may angle. Okay? Or the polar angle. So, paano ang technique dito or the method? Kunyari na lang, mag-start tayong gumawa ng line dito. So, sundan nyo muna to. L, enter. First point natin, click na lang natin dito sa endpoint na to. Endpoint. Okay? Tapos, pag nag-snap sa inyo yung 300, select na natin to. Pag nag-snap sa inyo yung 400, dito sa right side, click na natin to. Now, gusto ko lang malaman ninyo na kapag may mga angles tayo, okay, magandang gamitin si polar coordinate. So, paano yon? So, ang ating formula is at again. Yan, at. Tapos, ilan yung distance? For example, ang distance natin is 100. 100. Tapos, less than. Less than or shift, comma, less than. Tapos, ilan yung polar angle natin. So, for example, polar angle natin is 45 degree. Enter. Ayan. So, magpo-45 degree na siya dito. Tapos, yung sukat niya is 100. Okay. Tapos, kung gusto pa nating gamitan ng another angle, for example, at 100 again, tapos, less than sign or shift, comma, gawin naman natin 135, enter, doon naman siya na punta. Okay? Paano naman, sir, kung gusto ko negative? So, kanina 135, no? Gawin natin negative 135. Ano kayo mangyayari? So, at natin ulit. At 100. Yan. At 100, tapos less than sign, negative 135. Ano kaya mangyayari? Enter. Ayan. So, naging flip siya. No? Ayan, nag-flip siya papunta dito. So, same lang din kapag gumamit tayo ng negative 45. Try natin ulit. So, at 100, less than sign, negative 45, enter. So, nakagawa tayo ng diamond dito. Tapos, enter lang ulit para matapos ang command. So, pwede din ninyong gamitin yung iba't ibang mga angles natin using relative polar coordinate. Okay, so sundan lang ninyo yung ginawa dito. Yan yung lecture natin for coordinates. Save muna natin to. Okay, so na-discuss na natin yung pinaka-tricky or pinaka-technical na part ng coordinate system. Okay? Pero syempre, pinakamadali talaga, gagamit ka na lang ng mouse or point system. Sa mouse system kasi, gagamitin lang natin ay yung left click ng mouse natin at yung paggamit natin ng mga function keys such as OSnap, snap, sa kanyang mga tracking natin. So, for example, kanina, diba, ginawa natin yon. Kung gusto mong gumawa ng, for example, perfect na 200 by 200 na square. So, mag-L tayo again. L. Tapos, make sure na naka-open yung inyong snap. Yan. Kaya naka-open yung inyong snap. So, select ko dito para mag-snap siya. Tapos, pababa, 200. Kanan, 200. Pataas, 200. 200. Ayan. So, nakagawa ka na ng perfect na 200 na square. Or, isa pa ulit, L, isa pang technique is, gamit ulit tayo ng snap, pero gagamit tayo ngayon ng ortho. So, F8 for ortho. Ayan. I-type mo 200. Type mo dito ulit, 200. Pataas, 200. At, kung pantay naman lahat yan, pwede mo siyang i-close o pwede mo gamitin yung letter C. So, type natin C, enter para mag-close. Okay, yan pinakamadali na system. Okay. Sa polar tracking naman, tapos meron tayong gagamitin na setting for our snap. Ayan. Kailangan naka-open yung polar snap ninyo para gumana yung polar tracking. Ayan. Okay, for example, kung gusto natin magamit yung polar tracking and snap, kailangan ayusin muna natin yung settings natin dito. So, right-click natin yung grid setting or pwede din sa snap setting. Aliman dyan, pareho lang ang lalabas na setting niya. Tapos, make sure na nakaselect sa inyo yung polar snap.
Tapos yung polar distance, ipareho natin sa grid spacing 100 para i-effect siya sa kada blocks natin ng grid. Next, select natin yung polar tracking. Kung naalala ninyo yung F10, di ba? Yun yung polar tracking. So, kailangan naka-check yan para gumana yung gagawin natin na polar tracking. Tapos, meron tayong increment angle. Yan, pag sabi yung increment angle, kada galaw mo ng cursor, magkakaroon siya ng tracking or kulay green na hidden line every 30 degree. Tapos, meron din tayo additional angle. So, ibig sabihin, pag pumalo ka pa ng another na galaw na inyong cursor, siya ay magi-snap sa 45 degree, 135, 225, 315 degree. Pwede pa kayo mag-add dito, no? Yan. Click new lang kung gusto niyo magdagdag. Pero kung ayaw niyo to, gusto niyo puro 30 lang ang lalabas, uncheck niyo ito. Okay, pero try muna natin, no? So, tandaan nyo, kailangan naka-check mo na yan, naka-check to, at meron kayong increment angle na 30 degree. So, okay na natin to. Yan. Para matesting natin siya, again, kailangan meron tayong command na gagamitin, which is letter L, line. First point natin, kahit saan mo na dito, select natin. Yan. Iikot lang ninyo yung cursor ninyo, may nakikita kayong green na hidden line, yan yung 30 degree. Pag binaba pa ninyo ng konti, mag-i-snap siya sa 45 degree. Baba niya pa ng konti, ayan, mag-i-snap siya sa 90 degree, sa 135 degree, 120, ayan, so on and so forth. So, ibig sabihin, sa pagiging divisible ng angle na 30 and 45, doon tumitigil yung mga snap natin. O, saan ito magagamit? Magagamit ito kapag mayroon kayong certain shape or form na pare-pareho ng angle para mabuo nyo siya. For example, gusto nyo gumawa ng, for example, hexagon. Yan. So, kung gagawa kayo ng hexagon, tulad nito, so, i-snap ko siya sa 100, pababa, gusto ko siyang ilagay sa 45 degree, pwede din, di ba? Yan. So, click ko lang, tapos, again, task ko dito, nag-click ulit siya sa 100, tapos, 45 degree. Inangat ko ng konti, 100 pa din yung unit, 90 degree yung kanyang polar, so on and so forth. Ayan, nag-i-snap siya dito, i-snap ulit siya dito, or pwede ninyong i-close. Ayan. Okay, so nagamit ko yung 45 degree. Same kapag gagamitin natin yung 30 degree na increments. Okay, so hindi mo nahuhulaan, hindi mo na tititigan ng maigi yung dynamic input ninyo para malaman kung tama ba yung polar mo. Pwede mong gamitin yung polar tracking on. F10 yan. Saka yung, syempre, yung F9 mismo. Yung polar snap. Okay, so yun yung mouse and point system. So madali itong gamitin kapag kabisado na ninyo yung mga key shortcuts natin. Yan. So, since natapos na natin itong series for the interface, yan, isi-save natin ulit ito. Yan. Ang gusto ko makita is yung ganitong itsura, saka yung iba pa mga drawings natin, no? So, pwede nyo pagdikitin dito yan. Yan. Depende sa inyo. Paki-save lang ulit ito. Again, ito yung ating lecture 1. Isa-save nyo ito sa inyong either OneDrive, Google Drive, Autodesk Drive. Ipapasubmit ko sa inyo kapag nabigay na ako ng assignment tab. Next lecture natin is all about the draw commands and modifying tools.